talaga nga naman kailangang kinakalampag, no? Itong mga Villar sa kanilang mga palpak na gawain. Imagine ninyo yung prime water, palpak na nga, meron pang isang sinundutan. Dito nga po sa power supply sa Siquijor. Alam nyo ba kung ano yung nangyayari dyan sa Siquijor? Almost 2 to 6 hours lamang po, mga minamahal, na nagkakaroon ng ilaw dyan. Kung kaya't apektado yung kanilang turismo. Ito, pakita ko sa inyo yung balita. Grabe, oh. Anong katarantaduhan to? Mga minamahal, basahin natin. Sabi dyan sa balita, Palace hits Villar Power firm for breaking promise to deliver good service in Siquijor. Ito kasi yung hilig ng mga mga politika, no? Yung mga politician, yung mga ngako pero hindi naman tinutupad. Pares ni Digong, ano pangako niya? Within 6 months ubos yung droga, takti ng malaman-laman natin siya pala yung nagpapalakad ng droga di umano. 'Di ba? Dito sa buong Pilipinas. Kumbaga, front lang nila na they hate drugs, pero yung actual event, sila pala yung mayroong ginagawang kabalbalan. Diba? Ang hilig mangako, pero kulang sa gawa. Kaya nga naman tama lang yung pangalan mo na tinawag na Mark. Tahimik lang. Talagang tahimik lang, diba? Basahin natin Langako ng magandang serbisyo. Pero ano yung nangyari? Napako. Kaya kinall out po ng Presidential Communication Office, Jose Claire Castro, ito nga pong pangako ni Villar sa Siquijor, sa Island Power Corporation. Kasi ganito yung nangyari. Basahin natin tong balita. Malacanang has vowed to address the shortcomings of the former Senator Manny Villar Power Company on a small island of Siquijor in the Central Philippines, which has been grappling with hours-long blackout since early Mayo. Parang yung nangyayari din dyan sa Northern Samar, no? Mga minamahal. Ayaw ko na lang mag-talk. No, sa mail ko. I-call out din dapat yan sa totoo lang. Anyway, in a press conference on Friday, June 13, Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro said the Villar Siquijor Island Power Corporation or SIPower o SIPCOR promised to bring good service to Siquijor but has failed to deliver. Bakit kaya? Diba, bakit ka nangako kung hindi mo rin lang naman tutuparin? Ito yung ganap. Siquijor has been getting electricity for only 2 to 6 hours a day since nung May 13. Panahon pa ata to ng eleksyon, katatapos ng eleksyon. So the power shortage has hurt Siquijor's tourism, which drew 1.3 million visitors in 2024. Pag ganyan talaga yung mangyayari, brown out, patay sindi yung ilaw, parang Christmas light. Abay yung turista dyan, Christmas light din. Diba? Kamusta naman? Yung tourism dyan, yung kita ng ekonomiya. Diba? Magre-reflect din yan sa buong Pilipinas. Paano ba naman kasi? Ang hilig mangako, di naman pala tinutupad. So, located in Central Visayas near Negros Oriental, Siquijor has many white sand beaches and clear water. Actually, yan yung pinupuntahan ng mga Pilipino. Yung mga beaches. Try ninyo mga minamahal pumunta sa Northern Samar, sa Blue Lagoon. Diba? Maupay nga kulop sa iyong tanan. Mga minamahal, maaraman kam nga si Mima ay taga Nortehanon. Kung makadto kam, try kang paglalag sa Unay. Yan. Sa Blue Lagoon. Diba? Yun nga, Mapanas. Rock, Biri. Yan, rock formation. Mabaysay nga to. Igtray la niyo. Alright, so Tagalog tayo para maintindihan ng lahat. Ang SIPCOR sa pamumuno ng Prime Asset Venture Incorporated ni Mr. Manny Villar o pamilya ng mga Villar ay may 20-year power supply contract Proselco mula sa taong 2015 para magsilbing power supplier
sa nasabing probinsya. O nangako ng magandang serbisyo pero yung pangako napako. Yan tayo eh. 'Di ba? Pero dahil may presidente tayong hindi na mamako ng pangako, yung pangako ng iba, siya na lang yung tumupad. Tingnan nyo tong balitang to mga minamahal. Ipapakita ko sa inyo. Si PBBM po ang nag-address niyan. Sabi dito sa balita, we'd like to thank also the president for really going there and checking the gensets, and he went all over the compound of SIPCOR and demanded the SIPCOR should deliver what they are supposed to deliver. So basically, ginawan ng paraan ng gobyerno ni President Bongbong Marcos itong problema nila Villar sa SIPCOR. Si PBBM pa ang tumrabaho sa trabaho ninyong pangako ninyo na kayo lang din naman yung nangako. Gets ninyo? Tapos, kukontrahin, magagalit sa presidente, sasabihin bangag, adik, tindi ninyo. Tindi ninyo, sobra. Imagine nyo na lang yan, ha? Sisiraan niyo yung presidente na walang ginagawa. Pero yung mga pangako ninyo na hindi nyo naman natupad, si PBBM ang gumagawa. Ay, talaga nga naman. Buti na lang hindi nanalo na si si Cynthia. Ewan ko ba ba't nanalo si Camille? Bawing-bawi. Diba? Bawing-bawi yung gastos. Yung ad sa FB, ad sa mga billboard, sa TV, Nax, bawing-bawi, laki ng ginastos Kaya ba yung bawiin? Na pagiging senador lamang, business purposes lang naman yung tinakbo dyan ni Camille. Alam naman natin yan. Diba? Yung negosyo, ginagawa nila, pinoprotektahan. Kaya nandyan sa Senado, nagsusumipsip, dikit-dikit, pasikat, front lang yung pagiging senador. Alam natin yan. Niloko niya pa si Mima. Tagal natin sa politika, kita na natin yung dyan. Diba? Kasi po ako dito kay Camille. Nakakaloka kasi. Alright. So, thank you po, PBBM, for, tawag dito, sa paggawa ng tama. Kahit hindi mo naman dapat gawain, kasi sa kanila yon, ikaw pa din yung gumawa. Credits and kudos sa presidente nating sobrang buti. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia Ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.